Narito tayo ngayon upang matunghayan ang nakakaiyak ng buhay ng maladyosang ang ganda na si Stephanie. Siya ay natulungan at nakita ni Daddy Frankie. Nang tulad mo ay aking makilala at kung ano ako. Si Daddy Frankie ay isang vlogger na tumutulong sa kanyang kapwa. Ngunit kakaiba ang estilo ng kanyang pagtulong sapagkat nag-social experiment muna siya para masigurado na ang tutulungan niya ay talagang deserving at may mabuting puso. Nung araw na yon ay pumunta sila sa isang liblib na lugar nang sa ganon ay makakita ng tao na matutulungan. Nang nakita nila ang napakagandang babaeng ito. Noong una nga ay nagpanggap si Daddy Frankie na bilang isang nangangalakal. Tinanong niya ang babae kung meron ba daw itong mga bote nang sa ganon ay maibenta niya. Dahil sa kabutihan ng puso naman ng babae ay talagang binigyan siya nito ng mga bote at mga bagay na kailangan niya. Hindi pa dito nakontento si Daddy Frankie upang mapatunayan na may mabuti talagang puso ang babae na yon ay nanghingi pa siya ng pagkain. Nagtanong siya sa babae kung meron daw ba silang pagkain o tubig sapagkat hindi pa daw siya nag-uumagahan at nagtatanghalian. Nagulat naman si Daddy Frankie sapagkat kahit nag-aalinlangan ng babae ay nangibabaw pa rin ang kabutihan ng kanyang puso at tinulungan niya pa rin si Daddy Frankie. Binigyan niya nga ito ng kanin at ulam, pati na rin ng tubig. Nagsabi pa nga ng sorry ang babae sapagkat yun lamang daw ang ulam nila doon. Sabi pa nga ni Daddy Frankie ay first time niya daw nakasama ang mga manok sa pagkain. Pagkatapos naman ito ay kinausap naman ni Daddy Frankie ang babae nung natapos na siyang kumain. Dito ay sinabi niya na nga sa babae na isa lamang itong social experiment. Siya at ang kanyang grupo ay pumupunta nga sa mga liblib na lugar upang makakita ng mga tao na tutulungan. Ngunit bago nga ito nila tulungan ay sinisigurado nila na mabuti ang puso nito. Kaya sinabi niya yon sa babae nang sa ganon ay hindi ito matakot o magtaka o baka isipin kasi nito ay masamang tao si Daddy Frankie at ang kanyang mga kasama. Sabi naman ng babae ay okay lang naman daw sapagkat tumulong lang din naman daw siya sa abot ng kanyang makakaya. Pagtapos naman nun ay nireveal na nga ni Daddy Frankie na isa siyang YouTuber at social experiment lamang yon. Tinanong niya rin ang babae kung hindi daw ba ito natakot sa kanya. Sabi naman ng babae sa kanya ay natakot talaga siya ng onte. Natuwa naman si Daddy Frankie sapagkat kahit natakot ng onti ang babae ay nangibabaw pa rin ang kabutihang puso ng babae. Pagtapos naman nun ay in-interview na nga ni Daddy Frankie ang babae at nalaman niya na ang pangalan nito ay Stephanie. Si Stephanie ay isang 19-year-old na dalaga na nakatira sa Zamboanga noon. Nakwento rin ni Stephanie na nasa Manila ang kanyang asawa. Nang sa ganon ay makapaghanap buhay at magkaroon sila ng pambili ng gatas ng kanilang anak. Naging maaga kasi ang pagbubuntis ni Stephanie sapagkat hindi daw siya sumunod sa kanyang mga magulang. Pinag-aaral daw sila noon, ngunit mas pinili nila ang pag-aasawa. Kaya naman hindi giniit ni Stephanie na talagang nahihirapan siya dahil napakabata niya na nung siya ay nag-anak. Nagsabi naman si Daddy Frankie kung hindi daw ba sila natatakot sa kanilang bahay sapagkat napaka-open nito at wala talagang gate o pinto. Sabi naman ni Stephanie ay nung una ay natatakot daw sila.
Ngunit kalaunan ay nasanay na din daw siya. Tinanong pa ni Daddy Frankie na bakit pinipili nilang manirahan sa ganong bahay kung meron naman daw ibang mas maayos na matitirahan. Dito naman ay talagang naiyak si Stephanie sapagkat kinuwento niya kay Daddy Frankie na talagang wala daw kasi silang pera kaya wala silang choice kung hindi tumira sa ganong bahay. Maaga kasi silang nag-asawa kaya naman hindi sila naging handa sa pagkakaroon ng kanilang anak. Tinanong din ni Daddy Frankie kung nasaan na daw ba ang mama at papa ni Stephanie. Sagot naman ni Stephanie ay nandun daw sa Zamboanga. Nahihiya na daw kasi siyang lumapit sa kanyang mama at papa kaya minabuti nila na bumukod na lang ng kanyang asawa. Wala po kaming pera para makapag-ipon ng bahay namin. Wala po kasi kami nag-asawa. Dito ay makikita din talaga natin kung gaano kahirap ang buhay, kaya dapat kapag binagbibigyan tayo ng ating magulang ng pagkakataon na mag-aral, ay dapat seryosohin natin ito at mag-focus tayo sa ating mga goal. Sabi nga ni Stephanie ay dapat sumunod daw sa mga magulang. Yun nga ang kanyang pagkakamali sapagkat maaga sila nag-asawa. Ngayon ay 7 buwan pa lamang ang baby ni Stephanie at ng kanyang asawa. Nung tinanong nga ni Daddy Frankie ang tungkol sa pagiging ina niya ay talagang naiyak si Stephanie sapagkat sobrang hirap daw talaga maging ina, lalo na't bata pa siya at wala silang pera, lalo na't bahay na matitirahan. Sabi naman ni Daddy Frankie ay siya na daw talaga ang lubos na nag-aalala para sa kanya at sa kanyang baby sapagkat sobrang delikado ng kanilang bahay. May baby pa siya kaya naman sobrang nag-alala si Daddy Frankie sa kanilang kalagayan. Wala kasi silang pinto o bakuran man lang. Kaya naman talagang napaka-delikado ng lugar na ito para kay Stephanie at sa kanyang baby. Dagdag pa na wala din pala ang asawa ni Stephanie sapagkat nasa Manila ito at nagtatrabaho para sa kanilang dalawa. Kaya 1 beses lamang ito sa 1 linggo na uwi. Kaya naman napaka-delikado nga kay Stephanie at sa kanyang anak ang lugar na ito, lalo na ang kanilang bahay. Bumilib nga si Daddy Frankie sa ipinakita ni Stephanie na kabutihan ng kanyang puso. Kahit siya ay nagpanggap na nangangalakal at mahirap, ay hindi pa rin naging hadlang ito para ipakita ni Stephanie ang kabutihan ng kanyang puso. Kahit mahirap lamang din sila, ay mas pinili niya na tumulong din sa kanyang kapwa. Kaya naman hindi ito pinalampas ni Daddy Frankie. Binigyan niya si Stephanie ng 10,000 nang sa ganon ay makatulong sa kanya at sa kanyang baby. Nung natanggap naman ito ni Stephanie, ay talagang sobra ang kanyang pag-iyak sapagkat napakalaking tulong daw talaga nito para sa kanya at sa kanyang baby. Grabe at sobra daw ang pasasalamat niya sapagkat dumating si Daddy Frankie upang tulungan sila. Napakahirap daw kasi talaga ng buhay kapag maaga nag-asawa. Kaya naman nung natanggap ni Stephanie ang ganitong pera galing kay Daddy Frankie ay talagang bumuhos ang kanyang luha at todo ang pasasalamat nito kay Daddy Frankie. Sa huli naman ay nagbigay naman ng advice si Daddy Frankie para kay Stephanie. Sinabi niya na kung pwede ay babaan niya ang kanyang pride at makipag-ayos sa kanyang mga magulang sapagkat walang magulang ang matitiis ang kanyang anak o gustong mapahamak ang kanyang anak. Kaya payo niya lamang daw kay Stephanie ay makipagbati daw siya sa kanyang
mama at papa nang sa ganon ay mas maging ligtas sila at hindi na nila kailangan tumira sa mga ganitong delikado na lugar at uri ng bahay. Sa huli ay nagpasalamat muli si Stephanie at napayakap at napayak pa nga ito sa balikat ni Daddy Frankie sapagkat sobrang hindi niya akalain na may taong magbibigay at tutulong sa kanya at sa kanyang pamilya. Hanggang dito na lamang muna ang ating pinaka-trending na istorya ng Malajosa na si Stephanie. Maraming salamat sa inyong panonood. Hanggang sa muli. Bye!